Ano ba talaga ang mahalaga? Mabiyayang araw ng Lunes, kapanalig, kapistahan ngayon ni San Germanico ng Smyrna. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pakinggan natin ang Ebanghelyo ngayon. Nag-aayuno ang mga alagad ni Juan at ang mga Pariseo. Kaya may lumapit kay Jesus at nagtanong, May araw ng ayuno ang mga alagad ni Juan at ang mga alagad ng mga Pariseo. At wala ba namang pag-aayuno ang iyong mga alagad? Pwede bang mag-ayuno ang mga abay sa kasalan kapag kasama pa nila ang nobyo? Darating ang panahon na kukunin sa kanila ang nobyo. Sa araw na iyon sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng piraso ng bagong tela sa lumang damit. Kung gagawin mo ito, hihilahin ng tagpi ang damit nang bago ang luma at lalo pang lalaki ang punit. At hindi ka rin naman maglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlan. Kung gagawin mo ito, papuputukin ng alak ang mga sisidlan at masisira ang alak pati na ang sisidlan. Sa bagong sisidlan ang bagong alak. Tila payak lamang ang tanong tungkol sa pag-aayuno. Ngunit may mas malalim ang usapin sa likod nito. Ano ba talaga ang mahalaga sa pananampalataya? Ang tradisyon o ang presensya ni Jesus? Sa panahon ni Jesus, tanda ng pagsisisi at paghihintay sa pagdating ng Mesiyas ang pag-aayuno. Nang dumating na siya, sinabi niya, hanggat kasama nila ang lalaking ikinasal, hindi sila mag-aayuno. Sa madaling salita, hindi ka na maghihintay kung dumating na nga ang hinihintay mo. Ganito rin sa buhay. Marami sa atin ang nakatali pa rin sa mga sinaunang pamamaraan. Makalumang pag-iisip, sugat ng nakaraan, sinaunang takot. Kahit dumating na si Jesus, may bagong pagpapala, bagong pag-asa at bagong direksyon. Kaya binanggit niya ang aral tungkol sa bagong tela at bagong sisidlan. Hindi maaring ipilit sa sinaunang puso ang mga bagong gawa ng Diyos. Kung nais nating baguhin niya tayo, kailangang handa rin tayong magbago. Hindi pwedeng humihingi tayo ng bagong biyaya, pero kapit na kapit pa rin tayo sa mga lumang gawi. Mahigpit ka ba sa sarili mo at sa ibang tao? Rigid or to the letter ang tawag dito. Mas binibigyang halaga ang mga rules or panuntunan kaysa sa relasyon sa Diyos at sa ating kapamilya, katrabaho, kapitbahay, o sino mang ating nakakasalamuha. May mga bagay bang hinihingi ang Diyos na bitawan mo? Pero kumakapit ka pa rin dahil yon ang nakasanayan. Mga kapanalig, hindi lang sa pag-iwas sa pagkain ang tunay na pag-aayuno. Pagbitaw din ito sa lahat ng pumipigil sa atin upang mapanibago tayo ng Diyos. Pride, galit, pagmamarites, pagkukumpara sa iba, insecurity, pagiging controlling o anumang ayaw nating isuko. Sa mabuting balita, inaanyayahan tayong maging bagong sisidlan ng kanyang pagpapala. Maging mga bagong alak ng Diyos ng kagalakan, direksyon, kagalingan at tunay na kalayaan. Hayaan natin si Jesus na ayusin ang ating buhay. May bago siyang sisimulan ngayon na. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa ating mga donors at sponsors. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin sa Santo Niño Jesus. O banal na sanggol, Diyos na makapangyarihan at bukal ng mga biyaya, buong puso kaming sumasamba at nagsisisi sa aming mga kasalanan.
iniaalay namin sa iyo ang aming sarili. Itulot mo na matulad kami sa iyong kabanalan. Gawin mo kaming maamo, mababa ang loob, matiisin, malinis, maunawain sa kapwa, at masunurin sa kalooban mo. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.